Pinabulaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isiniwalat ni dating PCSO General Manager Royina Garma na may reward system umano noong gera kontra droga. Ang House Quad Committee naman inaasahang magsusumite na ng partial report sa investigasyon nila sa umano'y extrajudicial killings noong Administrasyong Duterte. Saksi, si Chino Gaston. I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte. He needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. Kasunod ng isiniwalat ni dating PCSO General Manager Royina Garma tungkol sa umano'y reward system sa drug war ng Administrasyong Duterte kung saan may pabuyang hanggang 1 milyong piso para sa mga makakapatay ng drug suspects. Mariing itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang panayam ng SMNI ang mga aligasyon ukol dito. Ani Duterte, tanging pagbati at panlilibre lang ng pagkain ang reward na ibinibigay niya sa mga pulis na nakakatapos ng kanilang misyon. Wala rin daw siyang utos sa mga pulis na pumatay. Totoo naman daw ang sinabi ni Garma na iniutos niyang humanap ng mga pulis na miyembro ng Iglesia ni Cristo para sa drug war dahil may tiwala siya sa kanila. Pero nang tanungin naman namin ang Iglesia ni Cristo, palagay ko siya higit sa lahat ang makapagpapaliwanag ng mas malalim kung bakit gano'n ang choice niya. ang aligasyon na reward system di pa raw kasama sa partial report na isusumite ng House Quad Committee sa susunod na linggo. Ayon kasi kay House Quadcom Overall Chairman Representative Ace Barbers, marami pa silang kailangang malaman gaya ng kung saan nanggaling ang pondo nito. Kasama naman raw sa report ang pag-amin ni Garma na kinonsulta siya ni Duterte para sa drug war. Ang umano'y utos ng dating Pangulo sa pagpatay sa 3 Chinese drug lords sa Davao Penal Colony at ang umano'y pagkakasangkot ni Garma sa pagpaslang kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Definitely may kasama dyan, no? Kung sino yung we feel that must be recommended for prosecution. Sasama namin yun kasi hindi naman a-action yung ahensya kung walang ganong klaseng recommendation. Gusto ko man sabihin, Viv, hindi pa namin kasi baka I might be preempting something. No? So we are really studying seriously kung sino-sino yung mga yan. Bukas din daw si Barber sa plano ng Senado na magkaroon ng sariling investigasyon sa umano'y EJK sa Duterte administration. Pero tulad ni Senate President Chis Escudero, naniniwala si Barbers na di dapat si Senator Bato de la Rosa ang manguna sa investigasyon kung saan isinasangkot din siya at ang kapwa niya senador na si Bongo. Ayon naman kay Escudero, wala pang pinal na desisyon kung saan komite sa Senado ikakasa ang naturang investigasyon. Depende pa raw sa pag-uusap ng mga senador kung didinggin ito ng Committee of the Whole na iminukahi ni Senator Risa Ontiveros kung saan kasali ang lahat ng senador. Kung matutuloy man ang pag-iimbestiga ng Senado, sana raw ay may bago, sabi ng National Union of People's Lawyers. Kung uulitin lang naman nila kung anong nangyayari na sa Kamara, sayang lang sa oras, sayang din sa pera ng taong bayan. Hinihingi pa namin ng pahayag ni De La Rosa at Go kaugnay nito. Pero nauna na nilang itinanggi ang pagkakaugnay sa issue ng reward system sa drug war. Wala namang direktang pahayag ang Senate President, pero ani Escudero, may karapatan ng bawat senador na humarap sa pagdinig at ipagtanggol ang kanilang sarili. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi.